Magandang araw sa ating lahat. Bago natin pakinggan ang questions and answers, huwag kalimutan ang mag-like and share at sa hindi pa nakakapag-subscribe ay mag-subscribe na upang ma-notify kayo ng YouTube sa mga bagong uploads. Halina at atin ang pakinggan si Brother Eli Soriano. Sa itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Magandang gabi po, Brad Eli, at sa lahat po na nakikinig dito sa inyong programa. Ganon din sa'yo, kapatid. Itatanong ko lang po, Brother Eli, kung paano po ba, kasi po sa pang-araw-araw nating pamumuhay, nagkakasala tayo sa mga pamamaraang hindi naman natin nararamdaman, hindi po ba? Paano po natin... Hindi, kapatid, hindi iniaatang na kasalanan kung hindi mo nararamdaman. Kung hindi mo sinasadya. Kaya lang sinasabing kasalanan kung alam mo. Paano ka magsakasala ng hindi mo alam? Pakinggan mo sa Santiago 4:17. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Ang kasalanan, yung nalalaman. Alam mo, pagka hindi mo naman alam, nagawa mo, pinapatawad ng Diyos yun eh. Ang kasalanan talaga kasi yung alam mo. Pag hindi mo alam, paano kang aatangan ng kasalanan, di ba? Bali po ang ibig ko sabihin, kung nagkakasala kayo sa ibang tao na hindi nyo nalalaman na nagkakasala kayo sa kanila, hindi nga pwedeng magkasala ka kung hindi mo alam eh. yung hindi lang po sinasadya. Bali, hindi naman po yun ang pinaka-point ko eh. Paano po natin malalaman kung sinusubok tayo ng Panginoon o tayo ay pinarurusahan na niya sa mga kasalanan nating nagagawa sa pang-araw-araw nating pamumuhay? Ayun ang tanong mo. Paano malalaman kung sinusubok ka ng Diyos o pinaparusahan ka na? Opo. Alam mo kasi ganito, kapatid, ang parusa hindi pa ngayon. Hindi pa ngayon. Ang parusa pagdating pa ng paghuhukom. Yung nararanasan ngayon ng tao, yan ay maaaring pagsubok. Ngayon, ang pinaparusahan ngayon, yung mga taong nakakaalam ng katwiran, hindi niya ginagawa yun, pwede siyang parusahan na ng Diyos dito pa lang. Makakaranas na siya ng iba't ibang masasamang bagay sa buhay niya. Pero, kung hindi mo naman alam ang katwiran, hindi ka niya paparusahan basta-basta, no? Pakinggan mo sa 8 ng Ecclesiastes versikulo 11. Ito po ang sinasabi po sa talata, sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi isinasagawa agad. Kaya't ang puso ng mga anak ng mga tao ay lubos na nangalalagak sa paggawa ng kasamaan. Hindi kang parusa laban sa masamang gawa, hindi isinasagawa agad yun ng Diyos eh. Kasi merong isang araw na nakatakda para ang Diyos magparusa sa mundo. Pero, kung alam mo na yung batas ng Diyos, sinasadya mo pa, maaaring dito pa lang makaranas ka na ng kanyang mga parusa, kapatid. Ganun po, ganun nga po eh. Kunwari, alam Tanong mo, ang problema mo, paano malalaman kung pinaparusahan ka na o sinusubo ka? Opo. Kaya mo malalaman yan ay pagsubok, wala ka namang kasalanan eh. May dumadating sa yung ganon, pagsubok yun. Opo. Pero, kung alam na alam mo may kasalanan ka, ay may parusa yun. Ngayon, para parusahan ka naman, maganda ibig sabihin nun. Halimbawa, nagkasala ka, pinarusahan ka agad ng Diyos, ang ibig sabihin nun, anak ka niya. Kinikilala kanyang anak, kaya kanya pinaparusahan. Nasa Hebreo yan, Kapitulo 12. Pakinggan mo sa versikulo 5. At inyong nilimot ang iniaral na ipinakipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon o manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya. Bakit? Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig. Ayun. At hinahampas ang bawat tinatawag
tinatanggap na anak. Ayun, pagka kinikilala kang anak ng Diyos, dito pa lang sa lupa, hinahampas ka niya, pinaparusahan ka na niya para matuwid ka. Parang magulang, di ba? Yung magulang, mahal niya yung anak niya, nagsugal, pinadapa, pinalo, para wag na umulit. Ganun ang isang lingkod ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos. Pero kung hindi ka anak ng Diyos, maghanda ka dun sa parusang walang hanggang kapaparusahan. Iba pong isa? Sige. Ano po ba yung totoong paraan ng pagbabautismo? Kasi po may naano ko yung sa mga sa mga... Tulad sa bautismo, kung uugatin mo yung mismong salitang ugat na bapto, baptizo, sa Griego, ang kahulugan nun, immersion, paglulubog. Paglulubog. Miski sa pasyon ng Katoliko, nakasulat sa pasyon, babasahin ko sa iyo. Ito'y pasyong kandaba na sinulat ni Padre Aniceto de la Merced, ura paroko ng Candaba, Pampanga. Ang sabi dito, ang pagbibinyag ni Juan ay isisisid na minsan. Ang buong katawan doon sa ilog ng Jordan parang pinaliliguan. Ayun. Yun daw pagbibinyag ni Juan, isisisid na minsan ang buong katawan doon sa ilog ng Jordan parang pinaliliguan. O edi yung palang baptiso o bautiso o bapto, ibig sabihin talaga paglulubog. Di mali po pala sa amin mga Katoliko yung binabas. Hindi ko sinasabi yun, ikaw ang may sabi nun. Pero talagang sa Biblia, inilulubog talaga ang binobautismuhan. Hindi na mapapatunayan ko sa'yo, Si Kristo nung bautismuhan, inilubog Pakinggan mo, sa 3 ng Juan at Mateo. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig. Tama? And Jesus, when he was baptized, he went straightway up out of the water. Paliwanag Jesus, when he was baptized, he went straightway up out of the water. Lumabas siya sa tubig. Ba't lumabas? Napaloob sa tubig, inilubog. Yun. Ngayon, sabi na iba, bakit kami bautismong ganun? Problema na nila yun, hindi ko problema yun. Masama naman sabihin ko na sila madilim ang utak nila, kaya nila ginagawa yun. Baka mamaya magalit sa atin, hindi na tayo makabalik dito. Basta ikaw lang ang may cargo nun, hindi ako, kapatid. Tinanong mo lang ako, yung tama lang ang sinabi ko sa Biblia. Sa ngayon sa inyo, ang Kristo Jesus ang siyang tumubos sa atin. Hindi ba noong panahon lamang ni Kristo yung kasalanan natin tinubos? Hindi po. Ang pagtubos po ni Kristo can be applied retrogressively and progressively. Ibig sabihin, ang pagtubos po ni Kristo sumasakop sa lahat ng panahon. Pero yung actual na pangyayari naganap po nung nakabayubay siya sa krus. Pero anytime now, pwede uli siyang itakong sa krus Gaya ho ng sinasabi sa Hebreo, pakinggan sa 6. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos ay hindi maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Bakit? Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos. Hindi talang taong mabuti, Tapos nagsakasama, yung tao na yun, isinapakong niya uli si Kristo sa kanya sarili. Kaya yun yung reenactment nun, nagaganap yun progressively and retrogressively. Sa atras at sa sulong, sumasakop po ng pagsakop si Kristo ng tao. Pagtubos. Kaya ko lang po na itanong, kung tayo tinubos na mga panahon ni Kristo, di sa bakit wala na tayong kasalanan sa ngayon? Para ho tayo matubos, meron nyo tayong gagawin.
Hindi pa tayo tao nun, nung tubusin niya ang sangkatauhan. Pero makapangyarihan yung minsang pagkatubos na yun para saklawin tayo. Kaya lang, may paraan ho para tayo masaklaw. Para tayo masaklaw ng pagtubos ng dugo ni Kristo, kailangan sumampalataya tayo saka sumunod tayo sa Kanya. Malibang gawin natin yun, hindi tayo masasaklaw. Ang katunayan ho, mismo yung mga tao ng panahon niya, hindi naman lahat natubos niya. Meron hong masasamang ayaw pasakot sa kanyang pagtubos. Sabi ni Kristo, 3:19 ng Juan. Pakinggan niyo. At ito ang kahatulan na naparito ang sa sanglibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Ini ikaw ang katulan, sabi niya, naparito ang ilaw sa sanglibutan. Siya yung ilaw inibig pa ng ibang mga tao yung kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kaya mismo nung panahon na yun, merong hindi siya natubos Sino ho? Yung mga masasamang ayaw pasakot sa kanya. Pero ngayon, kahit tayo huli na, ngayon lang tayo lumitaw, masasakot tayo ng pagtubos ni Kristo kung susunod tayo doon sa kanyang kaparaanan. Kaya sabi ni Kristo minsan, sa isang talata ng Biblia, may nahuhuli na mauuna at may nauuna na mahuhuli. Kasi posible po sa kanya yun. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ano po ba ang masasabi niyo po sa speak and other tongue at ito ba ay sa demonyo? Alam nyo, yung speaking in tongues. Tandaan nyo, nakalagay doon sa Biblia, speaking in tongues. Plural yun Yun ay kaloob ng Espiritu Santo nung unang iglesia na para maging palatandaan at maging kasangkapan para yung mga taong nakikinig na hindi naman marunong nung salita ng mga apostol, makaunawa. Medium po ng Diyos yun, palang milagro na nagsasalita mga apostol Galileo, nakikinig yung taga-Ehipto, napapakinggan nila sa sarili nilang wika para bang may automatic translation ng sinasabi ng mga apostol. And that is by the power of the Holy Spirit. Pakinggan nyo sa gawa ng mga apostol. At silang lahat ay nangagtaka at nagsipanggilalas. Bakit? Na nagsasabi, narito, hindi baga mga Galileyong lahat ang mga nagsisipagsalitang ito? At bakit nga naririnig ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinamulatan? Tayo ngang mga Parto, mga Medo, mga Elamita, at ang nananahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia. Ang daing mga nationalities nung nagkakatipo noon, nung dumating ang Espiritu Santo sa mga apostol na parang dilang apoy, nagsalita sila ng wika, meaning, yung sinasabi nila, automatically, pag nakarating sa pakinig nung nakikinig, taga Mesopotamia, taga Persia, taga kung saan mga lahi na iba-iba ang salita, naririnig nila sa kanilang sariling salita mismo. Yun po ang sinasabi ni speaking in tongues sa Biblia. Meron diversities of tongue na sinasabi, meaning iba-ibang wika ang naririnig sa mga apostol. Yun ang mga pastor ngayon, wala namang iba-ibang wikang marinig English nga lang, baluktot pa di ba? Kaya panluloko lang sa kapwa yan ngayon At yung sinasabi nila, wala naman nakakaintindi. Sa Biblia po, pag wala rin lang makakaintindi, tumahimik ka na lang. 14:27. Kung nagsasalita ang sino man ng wika, maging dalawa o huwag higit sa tatlo at sunod-sunod, at ang isa'y magpaliwanag. Datapwat kung walang tagapagpaliwanag ay tumahimik siya sa iglesia. Kung wala namang magpapaliwanag doon sa binibigkas mo, tumahimik ka na lang. Ngayon wala namang makakaintindi. Tanungin mo kung ano sinabi niya, wala. Nagpapahanga lang kasi yung mga yun Kunyari, they are in disguise na sila may kasamang espiritu. Hindi naman nakututol, may espiritu nga sila. Kaya lang sa demonyo yun. Question ko po, bukod po sa pananalangin at pagdarasal, meron pa po bang ibang paraan upang makausap ang Diyos? Kayo po, alimbawa po sa inyo, paano po sabihin natin nagpapahatid ng mensahe ang Diyos sa inyo para ipangalap po sa pag-aralan mo yung kanyang kalooban. Ganon. Kasi 5:17 na, mahirap kasi kung di babasahin basahin natin. Kaya, huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ayun, ang sabi sa Biblia, unawain natin yung kalooban ng Diyos. I believe God speaks to me by things that are around me. Sometimes,
Ginagamit niya yung kapatiran for me to understand the urgency of a matter. Halimbawa, kuminsan, parang wala naman ako sa sarili na I'm doing things na wala ako sa sarili. Kagaya nun, meron lumapit sa akin. Mr. Soriano, meron na akong lupa. 1 hektarya. Bilhin mo na lang mura. Wala naman akong pera. Kasi maririmati na sa bangko, sabi niya. Wala nga akong pera di pakiusapan mo ikaw yung bangko na wag rimatihin at ipangalan sa'yo. Parang wala ako sa sarili. Pumunta ako sa bangko, pinakiusapan ko. Sabi ko, ulugan ko ng 4,000 a month. Pumayag yung manager ng bangko. Pagkaranas ng taon, yung 1 hektarya, nabayaran ko 4,000 a month. Aanin ko naman kako yung bukid. Hindi ko alam yun. Andun lang siya, bukid siya. Tapos meron na naman lumapit, 3 hektarya naman. 14 pesos isang metro. Ang mura naman kako. Ikaw, wala nang ganyan kamura rito. Kunin mo na, Mr. Soriano. Anin ko naman kako yan. Gawin mo pala isdaan. Sabi ko, maraming kapatid na makakakain ng isda. Kinuha ko, gagawin ko pala isdaan. Yung pala, doon kami magtatayo ng convention center. Hindi ko alam na yung pala, paraan ng Diyos para magkaroon kami ng convention center. Kasi sa mga iglesia ni Cristo na meron hula sa awit 80-17. Basahin natin. Mapatong nawa ang iyong kamay. Kakausapin kita, kapatid, huwag ka magagalit, ano? Wala. Ito panalangin ni David. Mapatong nawa ang iyong mga kamay. Nakapatong na, hindi pa? Hindi pa. Kaya salamat sa sagot mo. Ulitin natin, ha? Mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan, sa anak ng tao na iyong pinalakas sa iyong sarili. Hindi si Kristo ito. Kasi si Kristo, bago pumanik sa langit, pinatungan na ng kamay. Ito sinasabing ito, wala naman sa langit ito Pinapakahulugan lang ng iglesia ni Kristo na nasa langit daw ito, tao. Mapatong nawa ang mga kamay mo sa tao na iyong kinakanan. Iba yung tao na kinakanan kaysa sa nakaupo sa kanan. Iba yun. Very parang kahulugan nun. Yung kinakanan, ang ibig sabihin sa Biblia, yung anak ng tao, ikaw pinalakas mo sa iyong sarili. Kasi alam nyo, pag ginawa kitang kanan, ibig sabihin pinagkakatiwalaan kita. Yun ang kahulugan yan Parang idiomatic expression yan Pagka kasi yung simbolismo ng kanang kamay, karangalan yun. Pakatiwala yun, yung kanang kamay. Close, close confidante, yung kinakanan. Alam nyo, ito tinutukoy dito, hindi si Kristo, kundi si David. Siya yung anak ng taong pinalakas ng Diyos sa kanyang sarili. Siya yung kinakanan ng Diyos. Basa, pakinggan nyo. Aking nasumpungan si David na aking lingkod. Aking pinahiran siya ng aking banal na langis na siyang itatatag ng aking kamay. Okay, mo? Siya yung pinatungan ng Diyos ng kamay, siya ang pinahiran ng langis, si David. Siya ang kinakanan ng Diyos, hindi si Kristo. Kasi kung si Kristo ito, at sasabihin mo nasa langit, ba't nasa langit na hindi pa napapatungan? Samantalang si Kristo bago pumanik sa langit, pinatungan na sa lupa. Ba't ito naman, mapatong nawa? Hindi pa nangyayari, sabi mo. Kaya hindi pwedeng maging kay Kristo yan. Si David yan, na pinatungan ng Diyos ng kanang kamay niya, pinahiran niya ng langis para palakasin niya si David. Si Kristo hindi kailangan palakasin ng Diyos. Bakit? Malakas si Kristo. Hindi pwedeng palakasin si Kristo. Si David ang kailangan ng pagpapalakas ng Diyos. Kaya papatungan ng kami para palakasin Si Kristo ba kailangan palakasin? Basa, 1:24. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos. Gusto mo? He is the power of God. Meron ba naman power na palalakasin pa?
O baka mag-overpower naman yun, ano? Si Kristo, He's the power of God. Siya ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya yung papatungan ng Diyos para lumakas isang taong mahina. At yun po'y si David na pinalakas ng Diyos. At hindi si Kristo na kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan po lang si Kristo. At po ng sangkay ng Tribulto. Nakasulat yun eh. Basahin natin sa Habakuk 2:18-19. Anong kapakanan kang nadawan na itinudlit kang naggibo sa saiya? Ang tawo-tawong tinunaw na nagtutokdok ning kaputikan, tanganing pakagibo ning mga ladawan. Mo, nagtutokdok ning kaputikan. Paano mo naman sasambahin yan? O ano kaputikan yung tinutokdo noon? Nagtutokdo ning kaputikan yung tawo-tawo ngayon na yon. Ano ba yung kaputikan na yung tinuturo niya? 125 of the Book of Romans. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. At sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang sa lumana. Pakibasa sa Bicol. Bulita rinibaya ninda ang katotohanan ng Diyos kan kaputikan. Asin sinda nagsamba, asin naglingkod sa mga linalang, asin bakong sa kaglalang. Ayun. Imbis na yung lumalang, ang pinaglingkuran nila yung nilalang. Ayun ang kaputikan. Ano po ba ang unang wika o salita ng unang taong sinaibatadan po? Unang wika po. Alam mo, no, ang wika, meron kasing mga ugat yan. There are 5 families of languages, ano? Pero ang isa sa pinakaunang wikang known to man at saka sa mga inscriptions, yung Semitic, ano? Isa yon sa pinakauna. Yung Semitic, galing yun dun sa lahi ni Sem. Kung natatandaan mo, may 3 anak si Noe. Si Shem, si Sam, at saka si Hapet. Yung Semitic doon nag-umpisa, no? And if you're going to trace back, kung si Noe, ang kanyang, yung Semitic kasi doon ang galing yung Hebrew language eh. Yun eh parang pinsambuo ng Ebreo at saka ng Aramaiko. Ngayon kung itataas mo pa Semitic, yung Hebrew and Aramaic, pataas mo galing doon sa sinasabing Semitic, ano? Kung itataas mo pa yon, yun ang magiging wika nila Adan. Semitic, Hebrew, and Aramaic, yun ang pinaka-mga una dun sa hanay ng lahi ng tao. Kaya, isa doon ang mga wikang ginamit ni Adan at saka ni Eva. So Genesis ho, bakit ang Holy Spirit is sitting on top of the water? Pero wala pa namang sinasabi yung kasulatan na nag-create na ng water si God. Ganito po kasi yon. Yung abundance of the water is kasi ang water po is a compound element eh. Di ba? Ito po yun eh. Ganyan po ang symbol ng water. Hydrogen to oxygen 1. At an atom of hydrogen plus at 2 atoms of hydrogen plus an atom of oxygen makes up water. Hindi po ba? 2 molecules of hydrogen, 1 molecule of oxygen, water. No. Ang nakalagay, lelanganin Diyos, ing banwa at ing labwat. Ing banwa po, atin niyang gases kin eh. Our atmosphere is composed of 78% nitrogen, 21% oxygen, 1% all other gases. Kaya binang methane, hydrogen, kaya binakarining miyaliwang gases, carbon dioxide, helium, etc. Because of the abundance of oxygen and hydrogen in the atmosphere, pwedeng pwedeng maghalo para magkaroon ng tubig in its liquid state. Ano? Diba? Ngayon,
Ang espiritu ika ng Diyos nasa ibabaw ng tubig. Ano ginagawa niya ron? Bakit nandun siya? The Spirit of God is moving upon the face of the waters. Kasi may gagawin siya. 104:30 po ng Tutubod me ingke kang espiritu, malalalangla, at babayo me ing lupa na ning gabun. Ayan. Ing espiritu, manlalang yan naman eh. Yung mag-prepare ken landscape niya, ikichet ang ilog kene, kening abakan. Lalang nening Espiritu Santo ito. Deng ilog, den diet malat, den plato, mga pinatubo. Anya, ka rin makayabat yung Espiritu ng Diyos, yung mag-shape ka rin lupa na ning labwad. Ana. Anya, siyang responsible sa pag-shape ng landscape of the earth. Thank you very much. Nabanggit ninyo, Brother Eli, na ang mga babae ay hindi pwede mangangaral. Ngayon, halimbawa sa isang lugar, walang interesadong lalaki na mangangaral, kundi babae lang. Halimbawa ako. Paano ako makapag-participate sa pangangaral? Alam niyo, wala po kaming aral na bawal mangaral ang babae. Katunayan, yan, babae yan eh. Nangangaral po yan eh. Sa amin, ang batas, bawal na ang babae magpuno at magturo. Mangaral, hindi. Iba po kasi yung nagpupuno kaysa sa nangangaral. Kaya si kapatid na Luz, mangangaral yan eh. Nangangaral po yan. Ganun ba? At marami po kaming mangangaral na babae. Merong 300 mahigit. And if you want to be one of them, you are always welcome. Thank you very much. Tatanong ko lang ho sana kung kailan ho ba magaganap o masasabi o matatawag ang isang tao ay siya'y isang anak ng Diyos. Kasi meron ho bang anak ng Diyos sa labas ho ba sa iglesia? Meron ho bang matatawag na siya'y isa sa anak ng Diyos? Kasi merong requirement sa Biblia para maging anak ka ng Diyos eh. Marami. Bibigyan kita ng ilan, ano? Sa 8 ng Roma, versikulo 16. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ang isang patotoo na anak ka ng Diyos, yung Espiritu mo, nilakipan ng Espiritu ng Diyos. Kaya ang Espiritu na ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. When you have the Spirit of God in you, anak ka ng Diyos. Kahit ayun. Kahit na ho ba wala siya sa iglesia? Ang ibang usapan yon. Alamin natin mamaya yon. Kailan ka magkakaroon ng Espiritu ng Diyos? Kailan? Pakinggan mo sa 1:23 ng Kabanatan. Para ka maging anak ng Diyos, magkaroon ka Espiritu eh. Paano ka magkakaroon ng Espiritu? Magsibalik kayo sa aking saway. Na aking ibubuhos ang aking Espiritu sa inyo. Ayun, sabi ng Diyos, bumalik kayo sa aking mga saway. Turn ye at my reproof. And behold, I will pour out my Spirit unto you. Kaya magbabalik loob ka sa Diyos para ibuhos sa Espiritu eh. Diba? Para maging anak ka ng Diyos. Anong katunayan na para maging anak ka ng Diyos, magkaroon ka Espiritu, babalik ka muna sa Diyos. Unang Juan 3:24. Ang tumutupad ng kanyang mga utos ay mananahan sa kanya, at siya ay sa kanya. At dito'y nakikilala natin na siya'y nananahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na kanyang ibinigay sa atin. Maliwanag yun. Ang tumutupad ng kanyang utos ay mananahan sa kanya, at siya ay sa kanya. Dito'y nalalaman natin na siya'y nananahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na kanya ibinigay sa atin. Kailan ka magkakaroon? Kung tumutupad ka ng utos. Isa sa utos yung sumama ka sa iglesia. Ano po pala, yung ang matatawag lang anak ng Diyos, yung nasa iglesia. Oo, you are adopted. Hindi kagaya ni Kristo na talagang bugtong na anak. We are adopted sons.
nakapag-aral ho ba kayo, Brother Eddie? Kasi bakit napakahusay nyo sa pagsusuri na sa ng Biblia at saka yung mga nakipagdebate kayo dun sa foreigner, naiintindihan nyo yung mga ini-English sa inyo ng foreigner. Kasi kung hindi kayo nakapag-aral, paano nyo lahat naiintindihan nyo? Ano po, hindi po ako nakapag-aral ng mataas na pamantasan. Ayan yung nakatapos ng mataas na... Hindi po, hindi nga ako nakatungtong ng kolehiyo eh. Hanggang high school lang po ako. At ako naman, di ako nahihiya na ipagtapat yung kasi nagpapakita yun ng karangalan ng Diyos na aking pinaglilingkuran eh. Yun po ang aking paniniwala. Kasi, unang-una, sa isang high school student sa panahon ngayon, siguro mahihirapan siyang mag-ipon ng kaalamang nakaipon dito eh. Abogado nga po nahihirapan doon sa nalalaman ko eh. Abogado. Yung kadiskusyon ko abogado, pinawisan eh. Bakit ganon? Dahil ho ba magaling ako? Hindi po. Sabi po kasi ng Diyos, bibigyan ko kayo. Bigay po ng Diyos yun eh. Bigay yun eh. Lucas 21:13. Pakinggan nyo. Ito'y magiging patotoo sa inyo. Pagtibayin nga ninyo ang inyong mga puso na wag munang isipin kung paano ang inyong isasagot. Bakit? Sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. Ayun, bigay po ng Diyos yun eh. Para magkaroon ka ng karunungan, yung bibig na ipagsasalita na hindi matututulan ng mga kaaway mo, bigay po ng Diyos yun, hindi nagagawa ng tao yun. Hindi ho nakukuha sa eskwela yun. Hindi rin po yun na pag-aaralan sa mga pamantasan. Gaya ng mga apostol. Ang mga apostol po, walang pinag-aralan eh. Pakinggan nyo sa 4:13 ng Gawa. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan at pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nangagtaka sila at nangapagkilala nila na sila'y nangakasama ni Jesus. Ayun. Kahit walang pinag-aralan si Pedro at si Juan, nagtaka sila bakit ganong katatapang magsalita at ganong karurunong. Kasi nakasama sila ni Jesus. Kaya, ang palatandaan po na may kasama kang Kristo sa buhay, sasagana ka sa karunungan. Yun po ang nakasulat sa Biblia. Tanong ko po kung totoo po na kasalanan ang sumamba sa Diyos na gawa sa kamay o yung Diyos-Diyosan nga po. Tanong ko lang po, bago po ba nagawa ang Biblia ay meron ng mga tao noon na sumasamba sa sinasabi niyong Diyos-Diyosan? Meron, yung mga taga-Ehipto. Maraming Diyos-Diyosan ng Ehipto, kapatid. Marami sila. Si Chemos, si Baal, sino pa yung iba? Molok. Si Molok. Inahandog nga nila yung kanilang mga anak doon eh. Sinusunog nila yung kanilang mga anak. Basahin natin yung Jeremias. At kanilang itinayo ang mga mataas na dako ng topet na nasa libis ng anak ni Hinom upang sunugin ang kanilang mga anak na lalaki at babae sa apoy na hindi ko inyuutos o pumasok man sa aking pag-iisip. Ayun. Meron sa pagsamba nila sa Diyos-Diyusan nila, yung anak nila sinusunog nila sa apoy eh. Sinusunog nila, inihahandog nila sa Diyos-Diyusan. Sabi ng Diyos, hindi ko naman inutos yun. Kaya, nung araw pa, bago pa isinulat ang Biblia, sa Ehipto, nagsumasamba na sila sa Diyos-Diyusan. Bakit mo tinanong, kapatid? Gusto ko lang pong malaman po. Hindi, sa anong punto mo gustong maintindihan yon? Kasi po, ang Biblia po ay gawa rin ng tao po ba? Gawa ng tao? Oh, ito gawa rin to ng tao, pero ginagamit ko. Kung wala ito, hindi mo ako maririnig. Hindi naman anghel ang gumawa nito.
Hindi naman Como gawa ng tao, hindi na natin papaniwalaan. Ang Biblia gawa ng tao, inimprenta. Pero yung salita sa Biblia galing sa Diyos. Pinamapapakita ko sa'yo. Kung nag-aaral ka sa school, alam mo naman na ang mundo bilog. The earth is round. Pero, natuklasan lang ng tao na ang mundo bilog noong ang Apollo 11 makarating sa buwan, on the way, kinuna nila yung mundo. Kitang-kita mo, bilog yung mundo. On the way sa moon, kinuna nila yung mundo, pabalik sa earth, nagtutok sila ng camera. Kitang-kita mo, bilog. Ngayon, 1969 yon nung makuhanan mula sa moon ng retrato ang mundo. Pero 2,000 taong mahigit bago ipinanganak si Kristo, nakasulat na sa Biblia ang mundo bilog. Hindi pa natutuklasan ng tao na ang mundo bilog, nasa Biblia na. 2,600 years ago, sinulat na ni Propeta Isaias yon sa 40:22 ng Isaias. Pakibasa mo sa English. It is He that sitteth upon the circle of the earth. Ayon, siya ang wika, ang nauupo sa balantok ng lupa. The circle of the earth. So ang earth may circle. Ibig sabihin, bilog ang mundo. Ito isinulat ito ni Propeta Isaias 2,600 years ago. Bago natuklasan ang mundo'y bilog, nasa Biblia na ang mundo'y bilog. Kaya naniniwala ako sa Biblia, kahit na ang tao ang nagsulat, kasi ganito yan eh. Tao lang naman kasumulat. Talaga. Kasi tao babasa eh. Kung ang babasa niyang kalabaw, sa kalabaw ipapasulat ng Diyos yan, di ba? Kung ang babasa diyan ay anghel, sa anghel ipapasulat. Tao ang pag-uukulan, tao ililigtas, tao tuturuan, tao ang tutupad. Dapat isulat ng tao para magkaintindihan. Yun nga, ang tao na nga ang nagsulat pag hindi maintindihan. Paano naman sulat manok yan? Parang kinalkal ng manok yan, sulat mo. Tinan mo, pag manok pala magsusulat, hindi mo maintindihan. Dapat talaga tao ang sumulat ng Biblia. Ganun yun. Bakit po ba kailangan ng doktrina para pumaano sa iglesia? Ito po ba ang batayan o sukatan para maging handa sa tao bago mabautismoan? Alam mo kasi kailangan kapatid sa bautismo may pananampalataya ka. Ang pananampalataya nang gagaling sa pakikinig. 10:17 ng Roma. Kaya nga, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. O, tamo. Hindi, para ka magkaroon ng pananampalataya, kailangan makinig ka. Alin ang pakikinggan mo? Yung salita ni Kristo. Kaya kailangan marinig mo yung doktrina. Hindi mo kasi pwedeng sabihin sumasampalataya ka na hindi mo narinig. Alin ang sinampalatayanan mo? Yung salita ni Kristo. Kaya bago kami magbautismo, kailangan makapakinig siya ng doktrina para meron siyang pananampalataya. Pakinggan mo ha, nagpapabautismo yung bating eh. Ang hinihingi ni San Felipe, kung sumasampalataya ka, sabi ni Felipe. Basahin natin sa Gawa 8:36. At sa pagpapatuloy sa daan ay nagsidating sila sa dakong may tubig. At sinabi ng bating, narito ang tubig. Ano ang nakahahadlang upang ako'y mabautismuhan? At sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso, ay mangyayari. Kailan mangyayari yung bautismo? Ito na yung tubig, sabi nung bating. Bakit ayaw mo pa akong bautismohan? Sabi niya kay evangelistang si Felipe. Sagot ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso, mangyayari, babautismohan kita. Kasi kailangan pananampalataya, saan nanggagaling ang pananampalataya? Sa pakikinig. Sa atin po, kahit na magpadoktrina kayo, makinig kayo, kung ayaw nyo naman tanggapin, hindi namin kayo babautismuhan. Ang binabautismuhan, sumasampalataya. Kusa siyang nagpapabautismo, hindi pinipilit. Ang bautismo po, pangangako na sa Diyos ay maglilingkod ka, iiwan mo lahat ng bisyo, magbabagong buhay ka. Yun po ang kahulugan ng bautismo. Patatawarin ng Diyos ang kasalanan mo, hugasan
ka sa bautismo, mag-uumpisa ka ng maglingkod sa Diyos. Hindi ka nagagawa ng mga labag sa Diyos. Kaya kailangan madoktrinahan. Parang yung papasok, pupunta ka sa Singapore, papasok ka sa trabaho, nasa Pilipinas ka pa lang, inaalam mo na ano ba gagawin ko sa trabaho, ano ba ang kontrata, anong oras ba ako matutulog, ano ba ang day off ko. O, di ba, inaalam mo yun. Para pagdating mo sa Singapore, alam mo na yung gagawin mo. Ganon din po, bago kayo pumasok sa samahan, dapat alam nyo kung ano gagawin mo. Alam mo kung ano ibibihis mo. Alam mo kung ano kakainin mo. Bakit? Mayroong doktrina sa pagkain. Hindi lahat ng pagkain kinakain natin. Ha? Huwag kang kakain ng nakaw, sabi ng Diyos. Huwag kang kakain ng nagpapakain, hindi naman taos puso, bawal kainin yun. O, di ba? Marami po eh. Ano ang dadamitin mo? Paano ka yung buhok mo? Dapat alam niyo lahat yun. Pag nasa iglesia na kayo, alam niyo yung gagawin niyo. Kahit wala ako, kahit wala ang kapatid, kahit saan ka mapunta, alam mo, you are a Christian even when you travel, when you sleep, when you eat. You are a Christian even when you sing, when you dance. Whatever you do, you must be a Christian. A Christian is a disciple of Christ, meaning a follower of all the commandments of Christ. A keeper of the words of Christ. 8:31 of the book of John, it says, Then said Jesus to those Jews which believed on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. Tagalogin natin. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya, Kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. Sino yung mga tunay na alagad? Yung nagpapatuloy sa salita, sumusunod sa salita. If you keep my words, then you are my disciples indeed. Sino ba yung talagang Kristiyano? Yung sumusunod sa salita ni Kristo. Paano mo masusunod? Dapat mapakinggan mo. Kaya po may doktrina pa. Kaya kailangan bago kayo mabautisman, papadoktrina kayo, papakinggan nyo. Kapatid, ano ba ang pwedeng hanap buhay? Alamin natin nasa Biblia lahat yun. Yun po ang doktrina. Kaya kailangan doktrinahan, hindi pwede basta bautismo. Okay na po yun? Okay na po. Salamat po. Tatanong ko lang ho sana kung kailan ho ba magaganap o masasabi o matatawag ang isang tao ay siya'y isang anak ng Diyos. Kasi meron ho bang anak ng Diyos sa labas ho ba sa iglesia? Meron ho bang matatawag na siya'y isa sa anak ng Diyos? Kasi merong requirement sa Biblia para maging anak ka ng Diyos eh. Marami. Bibigyan kita ng ilan, ano? Sa 8 ng Roma, versikulo 16. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ang isang patotoo na anak ka ng Diyos, yung Espiritu mo, nilakipan ng Espiritu ng Diyos. Ha? Kaya ang Espiritu na ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. When you have the Spirit of God in you, anak ka ng Diyos. Kahit ayun. Kahit na ho ba wala siya sa iglesia? Ay, ibang usapan yon. Aalamin natin mamaya yon. Kailan ka magkakaroon ng Espiritu ng Diyos? Kailan? Pakinggan mo sa 1:23 ng Kabanatuan. Para ka maging anak ng Diyos, magkaroon ka Espiritu eh. Paano ka magkakaroon ng Espiritu? Magsibalik kayo sa aking saway. Aking ibubuhos ang aking Espiritu sa inyo. Ayun, sabi ng Diyos, bumalik kayo sa aking mga saway. Turn ye at my reproof. And behold, I will pour out my Spirit unto you. Kaya magbabalik loob ka sa Diyos para ibuhos sa Espiritu eh. Diba? Para maging anak ka ng Diyos. Anong katunayan na para maging anak ka ng Diyos, magkaroon ka Espiritu, babalik ka muna sa Diyos. Unang Juan 3:24. Ang tumutupad ng kanyang mga utos ay mananahan sa kanya, at siya ay sa kanya. At dito'y nakikilala natin na siya'y nananahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na kanyang ibinigay sa atin. Maliwanag yun. Ano? Ang tumutupad ng kanyang utos ay mananahan sa kanya, at siya ay sa kanya. Dito'y nalalaman natin na siya'y nananahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na kanya ibinigay sa atin. Kailan ka magkakaroon? Kung tumutupad ka ng utos.
isa sa utos yung sumama ka sa iglesia. Di ano po pala, yung ang matatawag lang anak ng Diyos, yung nasa iglesia. Oo, you are adopted. Hindi kagaya ni Kristo na talagang bugtong na anak. We are adopted sons. Sige. Di ba po ba yung paglalasing po? Oo, sa Biblia bawal. Hindi Bakit po yung kay Kristo po, yung hindi naman naglasing. Hindi po yung ginawa niyang tubig, yung ginawa niya alak. Tubig yun, hindi naman fermented liquor. Bakit po piniyagan na maglasing yung mga tao? Hindi naman nalasing eh. Pakinggan mo, hindi nalasing. At nang matikpan ng Pangulo ng kapistahan ang tubig na naging alak nga, at hindi niya nalalaman kung saan buhat, tatapwat nalalaman ng mga alila na nagsikuha ng tubig, ay tinawag ng Pangulo ng kapistahan ang kasintahang lalaki. At sinabi sa kanya, ang bawat tao ay unang inilalagay ang mabuting alak. At kung makainom ng mabuti ang mga ito, ay saka inilalagay ang pinakamasama. Itinira mo ang mabuting alak hanggang ngayon. Kung lasing yun, ibig mo sabihin, madidistinguish niya pa yung mabuti at saka yung masamang alak. He is well in his faculties. Hindi siya lasing. Pwede pong minom, wag lang po maglalasing. Pagka ang iinumin mo yung alak na ginawa ni Kristo, payag ako. Hindi kasi nakakalasing yun eh. It is not a fermented liquor. Yung ginawa ni Kristo, tubig lang yun eh. Pinaglasan niyang alak. Hindi galing sa fermented yun. Pagka yung alak ngayon ang iinumin mo, talaga agua di pataranta yun. Bawal sa amin yun eh. Maraming salamat sa... Bakit po sa nilaki-laki ng paraiso at napakalawak naman ho ng mundo na kanyang nilikha, bakit naman ho yung punong ipinagbabawal ay doon pa inilagay sa gitna ng paraiso na kinapisuran ng ating lunong Eva at Adan, kaya nagkasala na ating minana? Ano ho ang dahilan ng Diyos at doon inilagay? Alam po nyo, ang Eden po, ang tinutukoy nyo, no? Ang Eden po is a botanical garden. Isang hardin na kinaroroonan ng iba't ibang mga punong kahoy na po pwedeng kainin ng mag-asawa. Isa hong karanasan ang nagpapakita sa atin na yung mga puno ng kahoy may mga pistihur yan. May mga sumasalakay na mga insekto na nagdudulot ng piste. Yun hong inilagay ng Diyos sa gitna. Isang uri ng punong kahoy na hindi dapat kainin ng bunga. Yung pubong bunga yun, pwedeng malaman kung ano yun? Hindi ho. Hindi ho. Yun ho, isang uri ng punong kahoy na hindi dapat kainin ng bunga. Ano ho ba ang silbi ng punong kahoy? May punong kahoy, ang kanyang silbi yung puno. May punong kahoy, ang silbi niya yung bunga. May punong kahoy, ang silbi niya yung kanyang dahon. Kaya merong ginagawang shade trees, merong fruit trees, may lumber trees. Ayan. Yun hong nasa gitna na bawal kainin ng bunga, hindi po para sa bunga ang pakinabangan, kundi yung kanyang presensya ron. Natuklasan ho ng siyensya na meron tinatawag na intercropping. Halimbawa, nagtatanim ka ng palay, sinasalakay ng tungro at saka ng mga piste. Yung intercropping, magtatanim ka ng isa pang halaman sa tabi ng palay na kinatatakutan ng tungro para wag pumunta yung tungro. Ako po naniniwala, kaya inilagay ng Diyos yung sa gitna para sa kapakinabangan ng ibang puno. Pantaboy sa piste. Matakaw masyado itong si Eva at si Adan eh. Ang dain namang makakain, ba't pati yung bawal kinain? Ano bang, gusto ko lang ano ba yung bungang yon na ipinagbabawal? Nakakain po yun, literal. Literal. Ba't naging bawal yon? Kasi nga po hindi intended yon para kainin. Ang katunayan ho, nang kainin nila Eva yon, nag-umpisa silang makaramdam ng kamatayan. Yung deterioration ng kanilang katawan, alam niyo po itong ating katawan, meron ditong nagsusustini ng buhay, meron naman pumapatid ng buhay.
Meron hong mga lason. Yun mailalagay natin sa kategorya ng lason sa katawan. Parang ganito, yung sigarilyo, no? Lason yun hindi lang basta bigla mamamatay ka unti-unti kang papatay nun. Akala ko ba ang paraiso, isang lugar na walang eternal, walang kamatayan? Hindi naman ho kasi direktong paraiso yun alamanan ng Eden. Ayun. Ang paraiso po nasa ikatlong langit ayon sa Biblia. Ikatlong langit? Ikatlong langit. Yung pinalalagyan ng nasa itaas? Ng paraiso. Yun ang nasa Biblia. Di lumalabas sa Panginoon dito sa lupa. Ano po? Sa lupa ho lang naganap yun. Oo. Ayun. Lupa yun. Ba't tinawag mong kwan? Eden na ano nga? Kasi po yung Eden, ang ibig sabihin nun isang halaman ng inaalagaan nasa direktong pag-aalaga ng Diyos yun sa ni Adan Excuse mo? Ano purpose ng Diyos at inilagay pa niya yung kondoon, yung bawal na puno? Yun nga po. Gaya nga po na sabi ko sa inyo, may kanya-kanya silbi ang puno. Ayun. Hindi yun para kainin, kundi may ibang silbi yun. Lahat po kasi ng ginawa ng Diyos may silbi Sabagay. Pati yung damong makahiya meron huwag nyo naman sabihin kakainin nyo, igugulay yung damong makahiya. Magtatai kayo. Teka ho, merong... ibig ko sabihin, may silbi yun. Ayun. Sa Old Testamento, marami yung tulatang sa aming mga iglesia ni Cristo sa sa teksto sa pagsamba. Marami mga citas doon, hindi ko lang maraming citas doon, sinasabi ng Panginoon Diyos na isa lang at wala nang iba. Talagang marami. Basahin natin isa-isa. Pakinggan nyo. Sayas. Ako ang Panginoon at walang iba. Liban sa akin ay walang Diyos. Ako Panginoon, walang iba. Liban sa akin, walang Diyos. Isa pa. Tagapagligtas naman. Ako, sa makatwid bagay ako ang Panginoon. At liban sa akin ay walang tagapagligtas. Tama? Sulat yun. Tanong, bakit gano'n? Kasi hindi pa pinapakilala si Kristo noon. Hindi pa. Kaya sa akin, ako lang ang Panginoon. Pagdating ni Kristo, ginawa siyang Panginoon. O ilan ang Panginoon? Dalawa na. Tapos, liban sa akin, walang tagapagligtas. Sabi ng Diyos nung una. Si Kristo, ginawang tagapagligtas. Ilan na tagapagligtas? Dalawa na rin. Masama ba yun? Magkadalawa? Sa Pilipinas, dalawa presidente. May Erap na may Ramos pa. Kita nyo? Di ba mas maganda? Hindi mo masama. Walang lalabaging batas kung halimbawa maging dalawang Panginoon. Actually, si David, sabi niya sa 111. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Ilan ang Panginoon ni David? Dalawa. My Lord, the Lord said unto my Lord, sit down on my right. Sabi niya. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Kaya, ang Diyos amay Panginoon, nung una siya lang. Sabi niya, liban sa akin, wala iba. Nung ipakilala na niya yung kanyang anak, dalawa na sila. Dapat dalawa na rin ang Panginoon mo. Nung una, siya lang ang Diyos. Kasi hindi pa naman pinapakilala si Kristo. Nung ipanganak na si Kristo, ng 1:5, Hebreo. Sapagkat Panginoon nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, Ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Muli, nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan, ay sinasabi, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Nang dalhin niya na ang panganay, kailan ba dinala? Nung panahon ng unang siglo, panahon ni Maria at ni Jose. Nang dalhin niya ang panganay sa sangkalupaan, sinabi, sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Kaya kung yung anghel sasamba kay Kristo, lalo naman tayong mga tao dapat sumamba kay Kristo. Kailan? Nung dalhin na siya rito sa lupa. Pero nung di pa dinadala, muna. Ako lang. Liban sa akin, walang iba. Sabi. Nung dalhin na, meron na. Hindi masama ba yun? Wala naman binalabag na batas yun. Wala pong mali ron. Maraming salamat. Maraming salamat sa mga nanood at sumuporta sa aking channel.